Magandang umaga mga kabay. So, meron po akong pangalawang estimate dito mga kabay. 39461. Ayan. Inuna ko lang po kanina yung 65 dahil nagmadali po yung customer noon. So, ang model nito mga kabay, DW810. So, sa mga gustong bumili nito mga kabay na original na DW810 DeWalt na grinder D4, punta lang po kayo dito sa Powerman Hardware 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. So, ang presyo nito mga kabay, nasa 2.6. Di ko lang alam kung tumaas kasi dati kasi 2.5, baka mga 2.6 na ito ngayon. 1 year warranty, parts and service. Ayan. So, ayan mga kabay, hindi ko na po siya ititesting dahil wala na po siyang cord. Ayan, bubuksan na lang natin diretso. So, tara mga kabay, samahan nyo ko. Titingnan po natin. So, ayan mga kabay, nabuksan ko na po yung screw. So, tatanggalin na po natin yung brass cap. Ayan. At syempre, yung kanyang carbon brass. Ayan. So, mahaba po yung carbon niya mga kabay. Hindi ko lang alam kung bakit dinala siya rito. Bakit kaya? So yan mga kabay, wala naman po siyang tama yung armature niya. Ayan o. Bago po yung armature niya. O baka dito lang dahilan sa cord, wala lang siyang cord. Pero syempre, ayun. Ito mga kabay, papakita ko sa inyo. So binuksan ng customer ito. Ayan. Kung mapapansin nyo po, yung wire, pinutol niya na lang, tapos pinagdugtong. So, hindi po yan gagana pag i-direction nyo ng twist, yung papilipit. Dapat kayasin nyo muna yung wire, kasi may varnish po yan. Sa kabila din, ganun din po ginawa niya. Ayan, oh. Diniretso lang po niya. Ayan. So, minsan naman gagana yan, pag natanggal yung varnish. Pero pinakamaganda niyan mga kabay, kakayasin nyo po. So, susubukan natin kayasin yan. Ayan. Tatanggalin natin ulit. Ayan. Ayan. So, hindi po niya kinayas yung varnish mga kabay. Yung pinakaano ng wire. Ayan. Basta po yung mga wire na ganito, yung medyo malalaki, kahit nga po yung maliliit yung parang gabuhok, kailangan mo pa rin kayasin yun Yan. So, susubukan natin to. Yan, kakayasin lang po natin. So, ayan mga kabay, nakiskis ko na po yung wire nya. Ayan. Tapos hininangan ko na rin para siguradong magkaroon siya ng contact. Ganon din po dito sa kabila. Ayan. Hininang ko na rin. So ngayon, titesting natin mga kabay. Tingnan natin kung yun lang ba ang kanyang problema. At syempre, papalitan din po natin yung kanyang cord. Dahil maiksi po, tsaka wala na pong plug dahil pinutol po nila. Ayan, di ko lang alam kung ginamit sa ibang grinder yung plug. So malalaman natin to ngayon mga kabay kung buo ba itong armature na ito. Ayan. So bubuuin lang natin ito. So dalawang screw lang muna ikabit natin. I-testing lang muna natin mga kabay. Ayan, balik po natin yung kanyang carbon. Ganun din po sa kabila. Tingnan natin kung yan lang ba talaga ang sira. So ayan, may pang testing ako dito. Ito po yung ginagamit ko pag walang wire.
So sa mga gustong magpa-repair mga kabay, punta lang po kayo dito sa Powerman Hardware, 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. So ayan mga kabay, sasaksak po natin. So gumagana po siya mga kabay. Ang sira lang po niya yung dahil doon sa pinutol niya na hindi niya na kiskis yung wire, kaya po di siya gumana. So ayan, ulitin natin kung may spark ba. So wala po siyang spark mga kabay. So papalitan na po natin ng cord na 3 metro tsaka isang plug. So pag mga ganun mga kabay, ginagawa ko na siya kasi sigurado yan papagawa naman ng customer. So kinakabit ko na siya diretso para pag tawag ng customer pwede niya nang kunin. So kukunin ko lang sa baba mga kabay. So ayan mga kabay, ito na po yung cord. Ayan. So kinabit ko na po yung plug. Ayan. Para hindi na po mahaba yung ano. So ito na lang ang ikakabit natin. Ayan, nakakabit na rin po sa kanyang cord protector. So ito na lang ang tatanggalin natin para makabit natin. Ayan. Para po mabilis tayo. Bakit nakalas pa? Ay naku naman. Ayan. So mga kabay, hinangan lang natin yung isa para hindi po siya mapunit pag iniskruhan natin. Tagal. So yan mga kabay, sa mga gustong magpa-repair, punta lang po kayo dito sa 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Ayan. So hanapin nyo lang po yung Powerman Hardware mga kabay. Dito po ako pumapasok. Ayan. So lalagay lang natin to. Pre-estimate pa rin naman kami mga kabay sa DeWalt na brand. Ayan. Pero pag sa ano mga kabay, sa tawag nito, sa ibang brand meron po tayong charge. DeWalt Black & Decker Stanley lang po yung pre-estimate. So ito mga kabay, imbis na ibabalik ko yung ano niya, so maluwag na po yun, kaya ihinang ko na lang po para medyo para matibay po yung pagkadugto. So medyo mahina na rin yung panghinang ko mga kabay, matagal makalusaw, hindi katulad nung bago pa siya. Ayan. So ayan mga kabay, okay na po. So lalagyan na lang natin to ng electrical tape. Ayan. Para hindi siya open. Ayan na. Mga kabay, okay na po. Silalagay na po natin yung cord clamp. Ayan, para hindi po siya mabunot. Teka lang. Ayan. Kulang ng hatak yung cord. Ayan.
Ayan na mga kabay, okay na po. Nakabit na natin. So ayos lang natin yung kanyang wire. Para hindi po siya magkanda buhol-buhol. So ayan mga kabay, okay na. Lalagyan na natin yung takip. Ayan. Bakit ayaw? Ha. So yan mga kabay, naipasok na natin. So higpitan na po natin. Yan. Siyempre bago natin isara, kailangan nating i-testing mga kabay kung gumagana. Bago natin isara. So yan mga kabay, sasaksak po natin. So yan lang mga kabay. Maraming salamat po sa panonood at palike and share na rin po. At baka naman po pwede makahingi sa inyo ng isang subscribe sa aking YouTube account na Inom Tabay. So maraming salamat ulit mga kabay. Bye bye.